i-vlog namin is ano bang meron na employee o ano ba yung mga co-workers mo na may encounter mo sa loob ng isang company o kaya isang workplace, di ba? Happy birthday to you. Love you, Papa. Thank you for the best dad in my whole life. Happy birthday to my dad. Makalamig. Pasko na. Sama tayo. Amay. Parang tao. Parang tao si Baki. Hey guys, ito, magandang umaga sa inyo. Tensya na at medyo matagal-tagal kami hindi nakakapag-vlog. Malalaman nyo rin kung bakit. Sasama rin namin yun sa vlog namin. Thank you dun sa mga subscriber namin. Medyo mataas ang patience nyo na nag-aabang sa amin para sa next vlog namin. Maraming salamat din sa mga viewers namin. At sana po maintindihan nyo ba't di kami nakakapag-vlog agad. Ito, morning ngayon dito sa Canada. Nakapasok na yung mga bata. Last week nila sa school, next week. Ihatid ko si Mrs. sa office. Ito nga, no, yung last vlog namin is regarding about sa kung paano mag-apply dito, di ba? Ngayon naman, i-vlog namin is ano bang meron na employee o ano ba yung mga co-workers mo na may encounter mo sa loob ng isang company o kaya isang workplace, di ba? Ano bang merong attitude sila? Kasi siyempre, bago ka nag-start dito sa Canada, siyempre malaking adjustment pa yan, di ba? Unlike naman sa Pilipinas, kapwa mo Pilipino, mga ka-work mo. Kaya alam mo na kung paano ka mag-a-adjust. Pero minsan mahirap pa rin mag-adjust talaga kasi sa atin, pag nag-work ka sa atin, ewan ko kung meron pa rin ganun, siguro may ganun pa rin, no? Political issues pa rin sa loob ng company, di ba? Maraming ganun system sa atin, political issues sa loob ng company, ganun. Dito naman sa Canada, pag nag-work ka naman dito, meron din ako nakitang mga nagba-vlog, masyado niyang nirereklamo yung ano niya. Napanood ko yan last time Nakwento ko nga sa misis, kaya yun yung naisip namin. Masyado siyang nagrereklamo kasi nga makatrabaho niya daw, keso ganyan, ang daming napapansin, napupuna sa kanya. Tapos yung mga kapwa Pilipino niya rin, na sinisiraan siya. Tapos medyo mataas ang expectation sa kanya. Nadadala yung mga attitude sa work na meron tayo sa Pilipinas, nadadala ng ibang Pilipino rito. Di ba naranasan mo yan? At nung unang... Nung umpisa ganun din, naranasan ko rin yun. Pero siyempre tayo naman, magaling tayong makisama, madali tayo nakakapag-adjust. Pero totoo naman na minsan dito, yung mga... Kung sino pa yung mga kababayan. Kababayan natin. Kumbaga parang kapag nauna sila, tas nalaman nila na, uy, bagong dating ka dito. Kumbaga, meron silang yung parabang ego nila na, mas senior ako sa'yo, ganito. Pero, hindi naman lahat. Pero pagdating sa mga locals naman, bibihira yung mga gumagawa ng ganun. Kasi alam nila yung limit na meron na sa loob ng company. Kasi yung mga locals dito, talagang dito na lumaki, alam nila kung paano sila mag-a-adjust sa mga newcomers, tsaka new employee. Alam nila kung paano sila mag-a-adjust kasi educated sila sa mga ganyan simula ng bata sila. Kasi nga bawal yung bullying dito, pagdi-discriminate ng ibang tao. Meron namang ibang tao na dinadidiscriminate din yung ibang lahi, pero bibihira. Bihira talaga. Oo, kasi nga meron silang batas. Kasi yung ibang Pilipino dito, hindi siguro nila educated sila sa rules o kaya sa batas o sa law na meron ng Canada na bawal mag-discriminate ng tao sa loob ng workplace na tinatawag yun na harassment. Mayroon tayong tinatawag na iba-ibang klase ng harassment dito sa Canada. Yung vocal ba yun? Verbal, no? Verbal harassment, physical harassment, ano pa yung sama? Siyempre, sexual. Basta meron silang ganung rules dito sa loob ng company. Tsaka bawal yung gossiping. Oo, gossiping, yung pag-chismis, bawal yan dito. Kasi nga, na-encounter ko noon nung bago si Mrs. sa isang non-profit organization, di ba? No?
meron nagko-complain, umiiyak, lumalapit sa kay Mrs. nun. Naghahanap siya ng, ano ba hinahanap? Translator, kasi nga, a-attend siya ng hearing, naka-receive siya ng subpoena regarding dun sa complaint niya na nanira siya ng ibang tao. Take note, anong lahi yun, di ba? Pilipino. Pilipino. Oo. So, kapwa Umiiyak siya na sinisiraan niya yung kapwa Pilipino niya. Hindi niya alam, halos parang ilang years naman nakalipas. matagal na. Parang 5 years, 2 years na nakakalipas nung dinemanda siya. Tapos, siyempre, nagulat siya bakit nagkaroon siya ng ganun. Talagang umiiyak siya, humingi siya ng tulong. Kasi pwede siyang gusto tulungan. niya ako yung mag-translate dun sa Mhm. court. Mhm. Kasi nga nahihirapan nga siyang mag-defend ng sarili niya. Defend Kasi ang yourself. laki ng babayaran niya. Malaki yung fine na babayaran niya eh. Yun lang guys, no, medyo bibigyan ko kayo ng idea about dun. Tapos ito hatid ko na si Mrs. sa trabaho. Mamaya, pag-uusapan natin ulit yan. Okay. Thanks Ayan. guys ha. Pakita ko yung Dito na siya sa office. Mga pala kami. Ayan. Ayan. Dito na yung office ko. Bababa na ako. Baba na siya sa office niya. Pasok na siya. 9:01 na. Hey, Ay, bye-bye, babaki. Ang kasama namin, walang bata eh. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Hindi pa. Bye-bye, sige. Pasok na tayo. The next day. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. So today po ay birthday po ng aking asawa. Usually, ayaw niya talaga nung naghahanda kasi sabi niya, malapit lang naman daw yung birthday niya tsaka yung Pasko, so dapat pag-isahin na lang. Pero syempre, naisip ko naman na iba pa rin yung kapag halimbawa yung mismong araw kung kailan talaga yung birthday mo, di ba, na kahit may simpleng handaan man lang, di ba, salo-salo, ganyan. Andun siya ngayon, natutulog, kasi galing siya sa kanyang overnight work. So, kanina, pagdating niya, dumiretso na siya para matulog, kasi yung time niya talaga para matulog. So, habang natutulog siya kanina, sinamantala ko na, nagluto ako ng konting spaghetti, biko, leche flan, and then, may natira kasi kami kaninang saging. Yung saging namin ripe na, so, naisip ko gawin na lang siyang banana bread. So, ngayon, gigisingin na natin siya. Morning. Tara na. Papa, go to the couch spa. Couch? Let's go to the couch spa. Let's eat. Eat daw tayo. Papa, eat. Naantok pa. Papa, let's eat at the couch. Oo. Tara na. Gugutom na ako. Kain tayo. Pala mo galaw na. Magsisimba pa tayo. Simba tayo mamaya. Pa, sit pa. Sa'yo ng papa. Pa, Sally wants to eat. Papa, Sally wants to eat. Sa'yo na papa. Tara, kain tayo. Come on, Pa. Wake up. Kain na tayo. Gutom na ako. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Thank you. Sino ba na to? Si Baki. Mama, gano'n ka na naman sa audio. Pati lang yan. You know, spaghetti, biko, leche flan. Puro paborito ko yan Happy birthday, love Papa. And here,
Love you, Papa. Thank you for you're the best dad in my whole life. You're cool and funny and a nice dad. You're my hero. Ah, you're my Thanks, Jay. Thanks, Kuya. How old are you? 39? 39. Ayan. Do you? You wanna eat spaghetti? Later. Kuya, kasando ka na kita. Happy birthday. Kuya. Happy birthday to my dad. Medyo. So they can. Papa is gonna taste. Right? What do you mean? I like it. Because you already know I like it. That's Filipino spaghetti. Oh, so that's what I was gonna eat for a long time. Yeah. You like Filipino spaghetti? One more time. Mmm. I need a shave. Yum yum. Ginagawa nila pa, pinapakuluan muna nila yung grapes. Tapos pagkakulo, papalamigin ng konti. Tapos meron silang sauce doon. Idadunk lang nila yung sauce, yung grapes sa sauce, tapos i-grill nila. Tapos papatungan lang nila ng peanut sauce. Parang style namin sa Pilipinas. Meron pang isang ganyan na maliit na. I can see myself picking on you. Ang Indonesia, malapit na. Tawid lang, mula Mindanao. Pwedeng bangka. Lapit lang sa atin, tignan mo. Ang dami Pilipino din eh. Lahat kasi ang hirap umpisahan ng kakainin mo kasi lahat ng niluto ng mama mo na paborito ni Papa. You can't see me. You can't see me. You can see us. Wait. Yeah, I can see that. Lahat to na favorite ni Papa mo. So it's my favorite. Lahat to na. Thank you ah. Thank you Kuya. Thank you Yeah. JJ. Thank you Mama. Thank you, Ma. Mama, mag-ano ka ng get mo? Isa mo? Oh, let's open those presents. Yeah. Let's go. Next week Kuya. Don't worry. It's in the walk face. Papa! Walk face. Oh. I'll help you. Wow. Uy. Ah. Thank you. That has the drip. Awal ng mga anak ko That ah. has the drip. Dalawa ko ka pa. Down. Down. I will take this. Down and no. Ano to ah? Thank you. Paglagyan mo ng mga susi mo. There's one more. Oh, kasi nahirapan ako eh. I'm just kidding. Oh, yeah. Oh, it's a crossbow. Oh, but that's for your waist back. So waist way down. Hinak sa balik at sa katawan ko. Pag Patayo na. magpapataya ako ng ano ng ending, tsaka wedding. Last. Ito, meron pa. Don't judge a book by its cover. I want it. Ay, lagayan ng barya. Meron kasi ako mag-ipon ng coins eh. Baka mamulot ng coins. Kaya siguro naisipan ni mama ganito. Uy! Ang paserte. Sabi naman pang paswerte ito. Give me some. Give me some. Just one. Can I have a 50? No, give me a 50. Give me a 50. Is that 100?
Dahil pero, Isa. ito na kung ngayon lang ako magkaganto. I need 100. Happy birthday. Thank you. I want 100. Simba tayo mamaya. Oh, thank you ah. Mamaya magsisimba kami. Yeah, and mom's gonna give me something. Guys, mukhang magwa-white Christmas ngayon dito sa Saskatoon. No? Yun nga pala, yun sa, kasi hinatid ko nga yung asawa ko sa work. No? Sa continuation natin dun sa vlog natin is yung mga nakakasama natin nga dun sa work natin. Yun nga, banggit ko nga dun na minsan nga na didiscriminate ka sa trabaho mo. Tapos feeling mo na da-down ka. Alam mo, nung nag-start yung asawa ko nung nagtatrabaho dito, talagang na-feel niya rin na na-down siya ng konti sa sarili niya kasi nga hindi niya, yun yung trabaho na nakuha niya kaagad dito. Pero sabi ko nga sa inyo, kung mayroon kayong plan sa sarili niyo o goal sa sarili niyo, makukuha niyo yun kung gugustuhin niyo. Step by step lang. Yun nga, yung mga na-encounter natin ng mga work natin sa loob ng workplace natin, yun nga, minsan na didiscriminate ka nga. Pero meron tayong tinatawag na rules, parang workplace na rules and regulation nila sa company. Ganon din sa labor ng Canada. Yung mga tao dito, ano naman sila, aware naman yung mga local peoples dito na hindi nila basta-basta pwedeng discriminate yung mga empleyado. Kailangan palaman nyo rin yung mga ganong rules pag nagsisimula kayo mag-work dito sa Canada. Pag feel nyo na naharas kayo at hindi na maganda yung ginagawa nila sa inyo at talagang feeling nyo na discriminate nyo yung sarili nyo sa kanila, pwede nyo silang i-report sa supervisor nyo, sa manager on duty, tapos sa management. Pwede nyo silang i-file ng case na gano'n ang ginagawa sa inyo. Pwede nilang bigyan ng action yun. Hindi kasi kahit sa Wow. yung sa pag-apply pa lang. Halimbawa, yung mga employer, pag naghahanap sila ng mga prospective nilang applicant, nakalagay mismo doon sa nila, description ng job nila, doon sa pinakababa, may note doon na no discrimination. Oo, gano'n. Yung Sabi ko nga lahat, sa inyo rito, pag nag-apply kayo doon sa last vlog namin, walang age limit, yun nga, hindi na nga kailangan ng ng pleasing personality, di ba? nakalagay lahat doon yung tawag dito, kahit na anong color mo, kahit na anong race mo, welcome ka mag-apply. Kasi bawal nga yun sa rules ng Company. ng company, tsaka ng ng labor din ng ng Canada. Canada. Oo, bawal Na yun. mamimili ka base sa kanilang color, sa race nila, kung saan man sila nanggaling. Bawal kasi yun. Kaya ganun nga, sinishare lang namin sa inyo guys kasi minsan sabi ko nga sa inyo kapwa nyo pa Pilipino, yung talagang magda-down sa inyo sa workplace nyo, sila pa yung mismong sisiraan ka, pagkakwentuhan ka, di ba? Pag nakatalikod ka, pagkakwentuhan ka, pagchichismisan ka. Pagka feeling yung ganun kayo, pwede yung yun, i-file yun as a harassment. Lalo na kapag naramdaman nila na yung parang mas magaling ka kaysa sa kanila. Tapos bago ka lang. Bago ka lang. Parang nila yun. Ang ano ko lang nila. ang ano ko lang sa inyo, advice ko lang sa inyo pag nagsisimula kayo. Kahit gaano pa kataas ang posisyon na pinanggalingan nyo, pag nagsimula kayo sa isang trabaho dito sa Canada, kailangan be humble palagi kayo. Huwag niyong kalilimutan kung saan kayo nagsimula, saan kayo galing. Huwag kayong magbago lang kayo. Pag tinuturuan kayo, feeling nyo, alam nyo na lahat, di ba? Oo. Hindi ganun, dapat be humble kayo lagi. Lahat naman tayo nagsisimula sa wala Back to zero naman tayo lahat. Kaya kung mag-work talaga tayo, mag-start tayo mag-work sa mga bagong company, nagtitrain sa atin, i-respect natin yung seniority. Kumbaga, i-acknowledge I-acknowledge ninyo yung yung mga tinuturo nila sa inyo. Kasi meron ding iba na bago lang naman din kasi tapos porket galing sila sa ganong the same industry, feeling nila, alam na nila. Ngayon, syempre yung senior na nagte-train, makakaramdam din ng inis yun. Ako nga, meron nga akong pero ibang lahi naman to. Yung naka-work ko na to. Ano pa yun sa kitchen yun nagtatrabaho siya. Tapos, pa siya, apprentice pa siya ni Gordon Ramsay. ni Gordon Ramsay sa UK. Napakagaling, mahusay. Pero pag tinuruan mo, nakikinig. Yung down to earth talaga siya. Talagang kung ano yung tinuturo ko sa kanya. Tapos, meron din ako nakukuha sa kanyang knowledge.
Yun kasi ang pinakamagandang, pinakabala mo dito, yung marunong kang makisama. Diba? Kahit gaano katigas yung mga senior dyan, pag nakita nila na, uy, magandang makisama to ha, ayos to ha. Diba? Lalambot din sila eh, ayos din sila sa'yo lalambot eh. din sila, oh. Sige, dito na kami sa Midtown. May bibili lang kami. Bibili lang kami. Mamaya i-continue natin. Pang ano naman sa atin, advice ko lang naman is, yun nga, pag nagsimula kayo sa work nyo, talagang be humble lang kayo lagi. Tsaka, kailangan aalamin nyo yung mga rules and regulations sa company. Pakikinggan nyo rin yung mga training nyo. Tsaka, kailangan ililista nyo lahat ng mga kailangan nyong gawin sa loob ng workplace nyo. Hindi yung basta-basta lang kayo na, pag hindi nyo alam, magtanong kayo, huwag kayong mahiya. Huwag kayong basta banat ng boy. Pero mas maganda pag talagang nag-hesitate ka na sa gagawin mo, hindi mo alam, magtanong ka. Kasi baka mamaya, yung isa yun sa mga rules na bawal na gawin sa company, mapasama pa kayo, di ba? Kaya mas maganda pag hindi nyo alam, magtanong kayo. Mabait naman sila. Pwede na. Ay, right med. Right med na wag magyang magtanong. Okay, sige guys, punta muna kami ng downtown at bibili lang kami ng pang Christmas choir ng mga anak ko. Nagko-concert sila eh. Concert sila bukas na pala yun, no? Oo, bukas. Umaga sila. Para sila ng Umaga pala ako gigising. 10:45. Oo. Sige guys, pag-usapan natin ulit. Samahan niyo muna kami mamili ng mga gamit sila. Okay, bye. Buy one get one free. Yun nasa taas na. Yun ang gusto mo? Nasaan si JJ? Jay? Hindi yung gagamitin natin sa project mo. You want that? Yeah, but and I want to put good. Ano na ng size, no? There's no such a like that. I think it's pants. Bag na ng free. Sorry. Ito. Pasok mo. And guys, galing nga pala kami kanina dun sa mall. Namili kami ng mga gamit ng mga bata para dun sa Christmas concert nila tomorrow. Meron din sila mga project na parang sweater para dun sa ano nila, sa Christmas team nila. Nga guys, no, kanina naglalakad kami sa mall ng anak ko. May tumawag sa amin. Nakakatuwa lang din. Binati. Oh, hi Alex, where's JJ? Pero yung bit-bit ko kanina talaga si JJ. Kasi napanood nga daw nila yung YouTube, yung biyahe namin, papuntang Calgary. Talaga? Oh, nakakatuwa lang din naman. Naglalakad kami sa pool kanina. Oh. Kasi dalawa lang kami ng anak ko kasi napagod yung kumakain pa yung si Kuya Sander. Oh, naiwan kami dun sa food court. Sa food court. Maraming salamat sa mga viewers namin yan. Yun nga guys, pagka-advice lang namin talaga pag nagtatrabaho na kayo dito, kapag may nagtuturo nga sa inyo, nagtitrain, sana pakinggan nyo lang sila. Kahit ano pang taas ng posisyon nyo dati, dapat ibaba natin yung pride natin. Kasi siyempre, madadowngrade kayo talaga, di ba? Mafe-feel mo na medyo madedegrade ka. Pero okay lang naman yan kasi nagsisimula ka pa lang naman eh. Start ka pa Tsaka lang ano naman. hindi naman, halos karamihan naman ng mga employer dito, tsaka lalo na kapag locals, mas, sa akin na, sa experience ko ha, mas madali silang, pakisamahan, katrabaho. Kagaya nito yung etong current employer ko, nung nag-start ako dyan, ako pa lang ang Pilipino, mag-isang Pilipino. Hindi ko naramdaman yung discrimination na naramdaman ko noong nagsisimula pa ako dun sa mga previous employer ko dito. Doon parang talaga as in pantay-pantay, tapos kapag may nagawa ka talagang good work, talagang ina-acknowledge ka nila, ini-email ka nila, nagte-thank you sila, very appreciative.
Tapos, ang maganda niyan kapag halimbawang kapag nasubukan nila yung work ng isang Pilipino, ano na, pag nag-hard sila, parang mas preferred na nila ang Pilipino. Basta Pero kung okay halimbawa, naman, oo. maramdaman ninyo na para bang, uy, bakit ganito sila makitungo sa akin, parang nada-downgrade ako. Huwag nyo lang pansinin yun, basta Huwag mag-work isipin- lang mag-work kayo. lang kayo, focus Ang lang kayo. iisipin nyo lang, yung pinaka-reason ninyo, bakit kayo nandito. Oo, Yun. bakit kayo na? Tsaka yung wag niyo isipin yung na-downgrade kayo kasi pagka hindi naman yung goal nyo kasi sa sarili nyo, yung magkaroon kayo ng experience, yung mahalaga dun, experience kasi. Mm-mm. Sige guys, Papunta nga pala kami ngayon ng simbahan. Ginabi magsisimba na kami kami dun sa oh, ano sa mall. sa mall. Oh. Kasi nga, birthday ko, ugali ko talaga, magsimba rin talaga pag birthday ko. 17 years old na siya. Share kayo ha. Yun nga guys, no. Ito, tatapos lang namin mag-church. Simba. Thank you sa another year para sa akin. Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa aming vlog. Pasensyahan nyo na ulit. Sabi nga namin, may surprise din kami kung bakit kami matagal makapag-upload ngayon. I-explain din namin yon. Pero surprise muna. Kaya hindi kami masyado, medyo busy kasi kami ngayon. Kaya hindi kami masyado nakakapag-upload ng mga videos. Tsaka meron din kaming inaasikaso, malalaman nyo rin yun. I-explain din namin sa inyo. Mag-aral ka na kasi mag-edit. Isa pa yun, isa lang kasi nag-edit. Pero hindi lang yun, meron kasi talaga kami isang surprise. Iba-vlog din namin sa inyo. Maraming salamat. Tsaka nagpapasalamat kami ulit. Nga guys, sabi ko sa inyo, advice lang namin, be humble ulit. Lagi kayong humble sa trabaho nyo, kung anong meron kayo. Tsaka focus lang kayo sa goal, huwag yung pakikinggan yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid nyo pag nandun kayo sa work. Focus lang kayo. Gawin nyo lang siyang motivation. Oo, ako kasi ang sa akin lang sa aking experience lang at diskarte ko mula nung nagtatrabaho ko ibang bansa. In-enjoy ko lang siya. Ni-enjoy ko lang. Salita kayo ng di maganda dyan, kahit ano, sabihin nyo sa akin, wala. Hindi ko, ini-ignore ko lang yun. Kasi, sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman sila magpapayaman sa akin, hindi naman sila magpapasense sa akin, hindi naman sila magbibuild para sa akin. Sarili mo, lagi mong tatandaan, lagi mong kasama araw-araw sa pagtatrabaho mo, sa pangarap mo, sarili mo lang. Yan lang ang unang-una mong pagkakatiwalaan, sarili mo. Wala ka ng ibang pagkakatiwalaan. Yan lang guys, maraming salamat at sana tuloy-tuloy pa rin yung panonood nyo sa mga vlog namin. Nagpapasalamat ako doon kasi nga, yun nga, kaninang napunta kami sa Midtown ay bumabate. Hindi naman ano siya, ibang lahi eh. Hinati lang yung YouTube channel namin. Maraming salamat sa mga viewers namin. Thank you so much. And bye-bye. Okay daw, sabi nila. Bye-bye Ayan, daw sila. Kaya na. nakasanta hat sila eh. Ayun, no? Santa Hat. Oh, Christmas na. Christmas na. Excited sila para bukas. Para sa ano nila. Christmas concert. Christmas concert. No, you don't need to be nervous, Jay. You always doing that. Sige guys, see you Yeah, next see you on next our next vlog. Bye. Bye.